natong tanan mga kaigsunan. Welcome sa ato ang Sunday worship service. And nagpadayon ta sa pagtuon sa disobedience, ika-48 nga pagtuon sa disobedience. Ika-48. Dito all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, once again for this moment that you have given to us that we could learn something new from your words. And I pray that you will bless each and every one with understanding. Tabangi mi, Lord, nga ma-apply namo sa among kinabuhi whatsoever lesson you are going to teach us this morning. And please use me, empower me today sa pagwali sa imong pulong, Lord, nga ikaw gyud ang nahimaya, ikaw ang matuboy, ikaw ang mapataliwala sa among kinabuhi. Salamat once again, and I pray that you will cover us with your precious blood as we worship you today, O Lord. Protect us from any disturbances, and this is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Obedience Over Sacrifice. Obedience over sacrifice. So kung arina ka sa sacrifice mo focus, basin malabyan nimo ang obedience. Basin ma-neglect nimo ang obedience. So bisag unsa pa nga sacrifices ang imong buhaton, basta naa nay disobedience, di gyud na siya accepted sa Ginoo. Dili nimo dapat labyan ang obedience. Kung mag-require og sacrifice ang pag-obey nimo sa Ginoo, that sacrifices is well accepted by the Lord. Sama sa giingon ni Apostle Paul, it is well pleased, it is well accepted. I am well pleased sa inyuhang sacrifices, sa offering ninyo nga gihatag sa ako. Di ba? Nai-mention si Apostle Paul ana sa church, sa Philippian church, na ay mga sacrifices nga through obedience, pero naapoy mga sacrifices nga ang obedience na padapli na. You are doing it your own. Imong kaugalingong pamaagi, unya sa imong kaugalingon nga kanabitang convenience, na bisan pag naa kay sacrifices diha mga igsoon along the way, di gihapon na siya madawat sa Ginoo. Kay ang tanan nahisulat naman, ang tanan planado naman sa Ginoo, ato naman lang sundon para maangkon nato ang kadaugan. Pag imo nang i-reinvent, imo nang i-usbon along the way, di gyud malipay ang Ginoo gyud. All right? So, there are two things that we're going to discuss this morning. Kabahin aning atong mensahe karon mga kaigsoon. Number 1, empty religion without obedience. Ato na isgutan. Empty religion without obedience. Empty na, wala pa'y obedience nakita. So God desires obedience more than outward rituals. Sacrifices without submission are worthless. Bisag unsa pa na ka-precious or kamahal ang imong mga sacrifices, kung dili makita ang submission, pananglitan, nag-donate kag yuta sa simbahan, unya ang feeling nimo, labaw na ka sa pastor. Worthless. In the sight of God, worthless. Maybe in the sight of people, kay makakuha magyud ka og mga tao nga mo side nimo kay ulaliman ka na yuta ko na iya gihatagod. Unya unsay gihatag ni Kristo para sa simbahan? Unya kanang pastor nga nagbarog diha kang kinsa man na. Iya man na sa Ginoo. Unsa may ambag sa Ginoo sa simbahan? Tanan. Tanan, kay iya man sa Ginoo tanan. So walay sacrifices nato nga mabutang nato sa simbahan, unya mo feel dayon ta that we are more more higher than anyone else, more important than other people. Dapat dili na moabot sa atong kasing-kasing kay mahug nga way kapuslanan ang atong mga giving, ang atong mga time sacrifices, mahug siya nga way kapuslanan mga kaigsunan. So ang gidesire na gyud sa Ginoo atong hinumduman, obedience ra gyud.
kaysa unsay magikan sa imong lawas nga mga sakripisyo nga gi-offer nimo diha sa Ginoo. In Jeremiah chapter 7, 21 to 23, tanawag unsay giingon diri sa Bible, "Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, put your burnt offerings unto your sacrifices and eat flesh." Nag-offer sila sa Ginoo, unsay giingon sa Ginoo, halakan ana ninyo. Kay wala jud ko nalingaw ana. Kuha ana ninyo. The God of Israel, put your burnt offerings unto your sacrifices. Unya pangaon mo. In verse number 22, "For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt concerning burnt offerings or sacrifices." Ila-ila rana. So daghan mga sacrifices gipangbuhat sa mga Kristiyanon, parehara aning gibuhat nila mga kaigsunan nga imo-imo ra sad na nga sacrifices. Dili na nimo kinuha sa mando sa Ginoo. So ang imong sacrifices wala gidawat sa Dios. Ingon sa verse number 23, "But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you." Tanawag ko sa rin, gipangayo sa Ginoo. Obedience rin yun. Para manindot ang imong kinabuhi. So in other words, bisag unsa pa nga sacrifices ang imong buhaton, makaguba na sa imong kinabuhi when there is no obedience. Nakuha na to mga igsoon? So subayon na gyud na nato mga kaigsunan. Para masubay nimo ang kabubuton sa Ginoo, imo gyud na i-crucify imong flesh didto uban sa Ginoo sa krus. Instruction na sa Ginoo sa Galatians 2:20. Para makapanginabuhi si Kristo sa atong kinabuhi, you must be crucified with the Lord on the cross. Be crucified with God and let the Holy Spirit live within you. To obey is better than sacrifice. In 1 Samuel chapter 15, verse number 22, ingon sa Bible mga kaigsunan, "And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord?" Mas malipay ba? Mas malipay ba ang Ginoo anang imong sacrifices kaysa imong obedience? Ingon ang Bible mga igsoon, "Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." Mga special kaayo pinili gyud nga mga offering gihatag nimo sa Ginoo, but nakalimot ka sa gipangayo sa Ginoo, which is obeying His word. Ang imong sacrifices nahug siyang way kapuslanan. God rejects empty worship. Hinumdumi na. Nag-worship ka, pero gi-reject na sa Ginoo mga kaigsunan kay empty worship na kung walay obedience. In Isaiah chapter 1, 13 to 14. Unsay gingon sa Bible mga igsoon, "Bring no more vain oblations." Unsay tawag sa Ginoo anang kanang offering without obedience? Vain oblations. "Incense is an abomination unto me. The new moons and Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meeting." In verse number 14, "Your new moons and your appointed feast, my soul hated." Hinumdumi na ha, bantayin na ang word primero, your new moons and your appointed feast. Dili gikan sa Ginoo. Gikan ra sa mga tao. Iyon sa Bible, "My soul hated. They are a trouble unto me. I am weary to bear them." Dili malipay ang Ginoo. So what kind of sacrifices
atong gi-offer sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now, una sa tanan, if you are not reading the Bible, unya mubuhat magyud kag something para sa Ginoo, mao nay gipasabot mga igsoon. How can you do something to God without hearing Him first? Nga madawat sa Ginoo ang imo gibuhat. What can you do without learning first what God wanted you to do? Mo na nga kung unsay na learn nimo sa kalibutan, dadon nimo sa simbahan, nagtuo ka parihara. Even the government and church na ay separation. Kana pang mga pamaagi sa kalibutan imong i-apply sa imong simbahan mga igsoon kay epektibo man ni dito sa gawas, epektibo sa ni diri. Mga kaigsunan, ang kanang gibuhat sa kalibutan nga ilang kinopya diha sa Ginoo mao na nay mahimong epektibo. Pero mao'y dili ganahan sa mga Kristohano. Unsa man na pananglitan? Networking. Unsa may tan-aw sa mga Kristohano na? Scam. Pero ang wa nimo nakita pila ka tawo mag-gather nimo, mao nang gikopya nila mga kaigsunan kay tan-aw nimo namili ra si Kristo og 12 to win the world. Kung makakita ang mga business people, mga kaigsunan, kana mga business minded, wow. Di ba? Kibaw ka ng mga negosyante. For example, naa siya'y restaurant nga kanang unlimited. Di ba makaingon ta? Di ka siya malugi no? Unya grabe manghatag. Pero ang wa nasabti sa mga dili negosyante, ang iyang gipalit ang iyang ginegosyo dili tungod sa iyang gibaligya. Ang iyang ginegosyo ang linya sa mga tao nga nagpaabot para makasud. Nya mo gasto na sila mga kaigsunan o ibutan nato unlimited 400 pesos or 500 pesos. Pila naman na? Pertinan dako Di ba? Unya dili ba na sama sila og konsumo. Nabi mo lingkod na dito nga tabi ray gadaghan. Unya bundakan din mo dihag mga litson, di mo gahi ng tingkoy. Amuhunong na. Di ba nagtuog yun di ka na sila malkansi, no? Mga kaigsunan, sa akong nakita, murag nanaghan man na sila hinuon. So, ang mga dili negosyante ug utok makaingon gyud, uy, ginaunsa na maguna. Pero ang wala nakita, mao ligi ito, paglinyahan na sa mga tao tungod kay naa sila'y madawat, kay naay libre, or naay kanang makadaog ka og motor, auto, ingon na, basta musikag kaon, naa kay ihog diha ka ticket. Uy, ari lang ta kaon diri kay naman tay paglaom. Ingana ba yan ng tao? Wala na i-care asa sila mukaon. Kung unsa may madawat na to diha, ana sila diha. So, nakita sa mga negosyante ug utok mga kaigsunan, grabiha, no? Dusira ang gipili ni Kristo, pero ang iyang target is the whole world. Unsa may kuan na, unsa may kanang ug sa kalibutanhon pa, unsa man na siya ka klase nga kanang trabaho or paghimo. Sugod pa na sa Old Testament, gibadlong mga kaigsunan si Moses, mamatay kag sa iyo ana dong sa iyang ugangan. Mamatay kag sa iyo ana kung ikaw tanan. Kinanglan imo nang i-delegate. Delegation. Dapat imo nang ibahin-bahin. Sa panahon ni David, gibahin-bahin ang mga tao para mas sayon. Di ba? Pag-abot na sa church age, mga kaigsunan, ang gigamit sa Ginoo, leverage. Leverage. Ang gigamit sa Ginoo, nag-train siya og 12 para maoy muwin sa tibuok kalibutan. Pero tanawa, gibalik na to
Di naman dawaton sa mga Kristohanon. Kinupya rabiyan na nila. The greatest networker should be the Lord. Using that word ba, network. Should be the Lord. Dili na basta-basta nimo mahuna-huna oy. Kung wala kay makita diha nga example. So kung imo na bisa mag-drawing ka, ma-amaze ka mga igsoon sa ginaganon sa mga tao, pero ang gipangita nimo kana rang naa sa imong pirmiro. Pero matingala ka kay pagkwenta na nimo dito sa ilawom, hala kadaghan na maday ani nga ako ray sinugdanan. Kung ang tanang Kristohanon ingon ana, gipundok mga kaigsunan, palintan na kay napo kamimbro nga dunay network tanan. Pila kabok inyohang attendance. Pero napo rang giatiman sa pastor. Na siyempre walihan man na tanan. Pero ang close nga monitoring are only 10. Sama ni Christ. Ang iyang imit mga igsoon, ang 12 raman. 12 ka apostoles. Iya sige agmit, iya sige agtudlo. Iyang i-encourage, iyang kasaban. Mga 12. Di ba? So, gikopya sa kalibutan, pero ang mga Kristohanon, gilikayan. Nga mao man na siya mo match unta. Mangita taglain. Mangitag, ganahan kay mangita taglain niya. Hantod, mabantayan na nimo imong kaugalingon, di naman ko kasimba hinoon ani. Pero ang problema kay nahinayak naman ka. Unya, kalambigitan biya na sa imong pagkinabuhi. It's hard to let go. Kay para nimo kung ako ning i-let go na naka-invest na ko ani, daghan nag oras, panahon o sakripisyo ako nabutang ani, di na nako mabuhian, pastor. In the first place, wag na nimo himo ag studies asa makadad-on ana. Pero ubang mga Kristohanon dili man magpakabanaan na ang ilang raman tan-awon pila may kitaon na kuani. Wala may labot mga igsoon ang imong panahon para sa Ginoo, diha man nangasipyat ang mga Kristohanon. We forget worshiping the Lord. Pero sige tag-ampo, Lord, tawagin mi, panalangin mi ani among buhaton mga bagag naong mga Kristohanon karon. Dili maminaw sa Ginoo pero sige pangayog tabang. Ang duko man mo. Di man na kamugod. Kamu ba? Ayaw pasabot. Ang mga wali diri, imo ni tanan ha, inyo tanan. Pag-share mo, pag-share. Kay bugat ra kayo imong hotdon. Pilian na ng imong gikinanglan ba? Ayog kuhaan ang para sa uban. Ang gipangayo ra sa Ginoo is our obedience. Ayog i-neglect ang obedience o niya imong bayrag sacrifice o sacrifices. It will not be accepted. True worship is not about ceremonies, but about listening and obeying God's word. Kung tinuod ka nag-worship sa Ginoo, dili ni seremonyas. Kung dili pagpaminaw ni mga igsoon, pagpaminaw ug pagtuman. Mao nay tinuod nga worship. So nag-worship ka sa Ginoo, isa-isa kasi kamot, kanta-kanta ka niya with feelings pa kayo, pero wa jud kay gituman bisag usa. Ang Ginoo nakita managod. Di ba? Di ba kabantay tayo sa mo tanaw ta og mga salida nga kay baw nakag siya mo'y ulo sa tanan nga mga kadaot kinabuhi niya, maayo kayo mutagad sa iyahang target. Di ba unsay bation nimo? Pagkaagnaw, rampihan, asa man na iyang guts nga maayo kay mo atubang na nindot kayo kuan ba tinagdan pero mao dito yung nagplano di ay nga daghan nga hitabo sa iyang kinabuhi. Ya, nagtan-aw ka kay baw ka kay kuning ang mga direktor may kay palagot.
Una-una ang mga igsoon, kita man sa Ginoo tanan. Nga nagsige ka og worship sa Ginoo pero daghan kay kag mga gibuhat para pasakitan nimo ang Ginoo. So just think about it, mga igsoon. How many believers are like that? Unya, ato na yung liliyo ng mercy sa Ginoo, wa magyud gitapos pa sa Ginoo, no? Gitagaan naman gihapon og chance ang mga tao. Kay kung ang Ginoo pa lang mga kaigsuonan sa puton, inig pabadlong nimo matakil po lagag kausa, di nakakabangon. Awa na. Ang nindot nga negosyo purinarya. Kamantay mo na sa Wild West nga na negosyo bito nga ang mga kanang lungon ipabarog dito sa gawas ipangana ba niya gablihan daan basta nay magubat magkupot ng tip measure ang ang taga purinarya magkupot ng tip measure daan basta nay mo higda sukod daghanag customer ay kay kinahanglan magyud na ilubong. Nindot kayo negosyo na purinarya. Pero merciful magud ang Ginoo. God's mercy, ang pagsukod is from east to the west. From the east to the west. Ikaduha mga kaigsunan. The tragedy of stubborn hearts. Gahigo. Unya kani nga gahigo ni espesyal ni. Murabag before mo nag-meet, kuha na ba set up na iyang utok daan. Di na masudlan. Mga stubborn nga mga Kristohanon. Disobedience leads to decline, shame, and brokenness. A stubborn heart shuts out God's truth. Bisag kung sao pa nimog dawat sa kamatuoran, sirad ana mga igsoon, di nakalusot sa imong baba. Gi-receive nimo, giagrihan nimo, but it cannot come out as truth. Usbon sa imong kasing-kasing, usbon sa imong unahuna. Kay nga naman, disobedient man ka. Dili nimo mapagawas kung unsay mga instruction. Kabantay mo sa mga bata, pag naanad silang disobey, inig trabaho nila sa imong gisugo, di gyud mamao. Di mamao. Sugoon nimo papalit og suka ang dadon tuyo. Tuyoon gyud sayop. Kay nga naman, wa man naanan og ubay. Muhimo og desisyon, usbon ang imong gi-instruct nga dili mangutana kung pwede ba. Unya, gitawag na nilang initiative. Ang initiative is a good trait. Pero kung usbon nimo ang instruction sa nagsugo nimo, ay, bati na nga initiative. Dili na nindot nga initiative. Kay you should not destroy the original plan. Ang initiative nimo dapat makapahatod nimo sa same result pero naa kay mga shortcuts. Pwede na initiative na nimo or kanang trabaho nimo nga bisan pahuway na initiative ni ato sige padayon ta para mahuman. Wa nimo giutro. Nakasabot ta. Pero kung na kay utruhon sa outcome di na mahimong mao dili na siya acceptable sa nagsugo. Maunay kasagaran gibuhat sa mga Kristohanon sa kasimbanan. Simple kayong instruction sa Ginoo, very simple. Mastira ang mensahe sa kaluwasan, mastira ang mensahe sa kanang doktrina sa pagdisciple, sugod sa salvation, ngadto assurance, baptism, usa pa na diha nga mga lesson. Unya, keep on learning para sa discipleship. Ang imong gi-observe, sama sa gitudlo sa Joshua 1:8-19, nga pag-observe sa pulong sa Ginoo para mahimo kang prosperous.
para mahimong mabungahon ang imong kinabuhi. So kanang kinabuhi nga mabungahon, mao na siya boy gamiton sa Ginoo para mamunga ka sa imong Kristohanong kinabuhi. Kay mao man ang imong i-share didto. Asa makanagsugod? Pulong sa Ginoo. So kung dili ka magsugod sa pulong sa Ginoo, neither you can disciple someone else. Kay ang gusto sa Ginoo nga i-share nimo is the abundance of life, the abundant kind of life gikan niya. Dili gikan sa imong hinaguan. Muna sikag paminaw nga, oy kinahanglan gid deta mo invest no sa atong disciple. O sige, maningkamo ta. Kay mo may giingon. But not from the Lord. Imuha ra ba? Moabot ng panahon, imo nang tungluhon ang imuhang gitabangan, labaw nang gatudlo nimo. Kay gikapoy man ka. Pero gikan na sa Ginoo mga kaigsunan, joy ang imong ma-feel. Dili ka kapuyon. Pero kanang imo-imo ra, moabot panahon, imo na yung magkaagnahong ng mga tawhana. Una-unsa ka nga, nagwinta di ay ka? Di man ka? Kanila ngo, kani nga disciple. Ang kwintada nako sa kung nagasto ani niya. Kalain ni mo batasan oy. Labaw nagihatag nimo sa imong pastor. Kani ari tag pastor be. Tanawa. Mga offering o pila na gud ni. Tithes pila ni o love gift pila ni o. Kana pang hatag-hatag na to kang pastor o pila na gud na o. Tanawa na gud. Mo na makapabug-at sa imong utok kay wa may mobalik sa imo. Dapat ang Ginoo galista na dili ikaw. Nakasabot ta mga igsoon? Ayaw ikaw paglista. Kay naadyo ko nailan na literal mga kaigsunan nga gipakita jud ko sa iyang notebook. Tanawa pastor among offering o. Yung anong gilista man niya, wa gyud mo balik ani. Why mo balik? Kay ang tudlo sa Ginoo mga kaigsunan, when you give, do not let your other hand know. Imo naman hinuong gilista. Imo gihatag nga gi-take note man nimo nga ang gimando sa Ginoo ayaw paibaw ang imong pikas kamot. Buhat na naman nimo record. Mo nang may dibalik. Mo na daghan kay tag mga obedience kintahay pero atong giusab. Unya nag-expect tag kamatuoran sa pulong sa Ginoo nga bugtian ang atong gihimo. Unya wa may nabugti. So ang imong gibuhat, imong gidudahan ang pulong sa Ginoo. So unsay nahitabo sa imong pagtuo? Nabugto. Kay wa may bugti. Mao na siya kasayop nato. Unya pasahinlan din natong Ginoo nga di man na tinuod ang Bible. Negosyo naman ang Bible dili oy. Dili mga igsoon. Ang simbahan gitawag sa Ginoo na gitawag ni Christ og my Father's business. Kaya na siya gi-invest ug na siya giani. Ang return of investment is our life. Gi-invest niya iyang kinabuhi. Unya ni ani siya daghang kinabuhi. Negosyo man na. Nakabantay ta? Oh. Gibaligya nimo kanang panabaho di gyud na negosyo. Kay alkansi man ka. Gibaligya nimo imong 8 ka oras pero gialkansi na kadaan sa imong pag-prepare. Alkansi na magkana kay wa man ka bayri. Pero imo na lang gi-devote para sa imong pag-duty. Pero baliwa na nimo. Nga di naka untouchable na ka. Kanang nag-prepare ka. Nag-prepare na ko malit ko sa kong trabaho, di na ka pwede hilabtan. Inigikan sa trabaho kapoy kay ka mo pahuway ko ay ko ninyo hilabti. Wa kabayri ana. Ang gibayran na gyud sa imo kato ra yung oras nga imong gidutihan didto. O nakabantay mo mga trabante? Nya pilay bayad sa imo. Alkansi ka. Kaya ang imong kinabuhi wala man na nag-amount og 500. Try to live your life 500 a day. Unya family pa jud.
Nga lipay na kayo kay 500 kay ang uban gud to 200 na 300. Lipay na kay ka dako kay kog sweldo 500. Bisa pag usa ka libo na kuwag gyapon. Kuwang gyapon mga igsoon. Mao na ako pa ninyo, hala hunong na mo sige pangandoy og trabaho. Hinay-hinaya na ninyo build ang inyong kinabuhi. Nga mahimo kang libre diha sa Ginoo. Do something that can free your time. Nakasabot mo? Kung dili ka kasunod anang atong gigamit nga network, building network mga kaigsunan, kung di jud ka kasaho ana, kwinta-kwintahan ng imuhang oras diha kung unsa na kanus-a magkamalibre ana. Kay bisan pag pakwintahon ta ka kung asa ra kataman sa imong edukasyon, kwintahan to tanang nagasto mga igsoon, unya kwintahan ng imuhang income diha kanus-a ka makabawi. Kung makabawi baka. Wa naman na gikwinta sa mga tao. Kaya importante naman nila nga makakaon. Di ba? Unya mo po nag-promise sa Ginoo nga I will provide all your need. Kung ang Ginoo mo pakaon na to, sufficient, abundant. Dili gyud maalkansi ang Kristohanon kung magsalig sa Ginoo. Nakuha na to mga igsoon. Now in Jeremiah chapter 7, 24 to 29, ingon diri sa Bible, but they hearken not. Wala problema. Wala sila naminaw, nor incline their ear, but walk in the counsels and in the imagination of their evil heart, and went backward and not forward. Muna yung hitabo. Naa sila gibuhat. Wala man sila naglingkod ra. Pero ang ilang gibuhat, their own counsel, their own imagination, sa ilang evil heart. Ngano nahimo mang evil ang ilang heart? Because they did not listen to the word of God. They did not do and accept what God says. Muna may tabo sa mga Kristohanon, kung imong i-reject ang mensahe, kung imong butangag shield ang imong kasing-kasing, nga dili makasud ang mensahe sa Ginoo, because of the personal matters, because of unsa pa na diha mga reason, nga dili lang gyud nimo i-accept ang pulong sa Ginoo, mo ni may tabo, evil heart ka. So, naamadyo kay buhaton, your own counsel, your own imagination. Unya ka na rabang ato ng kaugalingong imagination, sakto ra ba gyud kay ta? Makaibaw na tag sayop ta, sa diha makita na nato ang result. Sayop pa di ayon. Unya, mabalik pa nimo ang panahon nga nausik. Dili na. Mabalik pa nimo ang mga buhok nga nangatangtang sa mga panahon, mga kaigsuonan nga. Di na. So in other words, nag-waste ka og life. Kay di magyuna siya magmalampuson ang kanang dili giniyahan sa Ginoo. So instead forward, backward. In verse number 25, since the day that your fathers came forth out of the land of Egypt, unto this day, I have even sent unto you all my servants, the prophets, daily pa jud, rising up early and sending them. Sigig padala ang Ginoo mutudlo nila mga kaigsunan sa yus kabuntagon. In verse number 26, yet they hearken not unto me, nor inclined their ear, but hardened their neck. They did worse than their fathers. Namdumi mga amahan, kung unsa ta kabadlungon karon, mulabaw pa na atong anak na to. So mas maayo pa ang imong ipakita nila is your faithfulness to God, kay palabuan na nila ang imong faithfulness. Kaysa masugot kag sa dili, ang imong mga anak should be the better version of you. So kung panalitan, ang imong kinabuhi is not good, ang imong anak, dublihon ng imong pagkabad. Labaw pa na nimo. Mao na may tabo, ang kaugtas nimo mga kaigsunan, hangtod sa imong lubnganan. Mamatay ka nga gamugot.
gahatag kag problema hantod sa katapusan nimo. Aning kalibutan na gahatag kag problema sa tao. Oh. Di ba problema anang purinarya mga kaigsunan nga imong naong masuko man ang tagtungod nga noon sa man ni oy gamugot man ni patay. Mureklamo na sila oy. Mo na naagin standard ang mga purinarya nga kanang ang namatay kinahanglan relax ang naong. So pag relax nga namatay makang naguol. Di ba nindot nga na namatay mura ra magwa na mura ra magnatug. Di ba mao ginay bantayan dayon sa mga manglili silungon. Nya mo din isgutan. No, mura ra gyud siya natug. Nya istoryahan murag gyud na siya kaguol sa iyang mga nabilin ay. Pero ang dagway mga kaigsunan murag sa kay nagian ani tawhana no mura man hasta sa iyang lungon ng problema man no gahatag kag problema sa hantod sa imong kamatayon gahatag kag problema unsa may imong gibuhat wa ka naminaw wala ka ni sunod kay wa man ka naminaw so wala ka nakaangkon sa nindot kaayo nga plano sa Ginoo sa kinabuhi in verse number 27 therefore thou shalt speak all these words unto them, but they will not hearken to thee. Thou shalt also call unto them, but they will not answer thee. 28. But thou shalt say unto them, this is a nation that obeyeth not the voice of the Lord their God, nor receiveth correction. Truth is perished and is cut off from their mouth. Di na mo dawat yun sa pulong sa Ginoo. Bisag unsa isulti sa man of God, anang tawhana, rejection na ang iyang i-reply. Ug makita nato karong panahon na mga kaigsunan sa mga kasimbanan, daghan kay tag makita nga mga Kristohanon nga ingon ana. Ang inalan ng gibuhat, mura mag Kristohanon ka pero ang imong kinabuhi, mura gyapon kag naa sa religion nga moana kag simbahan para lang naa ka diha, but not to intend nga maka-learn ka to do something for the Lord. Ang imong intention, wala. Basta lang isimba ka. So, pwede na kagwa, pwede na dili ka mahasol sa imong kinabuhi. Pero ang katong tao nga ga-learn, sama sa usa ka estudyante, mag-uol siya, di siya ka eskwela, ana, kay ma-miss niya ang lesson. Kung kamantay mo mga student, pag ma-absent ka, mura na kag mamroblema sa imong kinabuhi. Mao na dapat ay imong bation sa pagkakristohano nimo kung naa kay ma-miss nga instruction sa Ginoo. Ngano man? Because it will affect your life. Muipikto na sa imong kinabuhi. So kung wala kay nadawat nga instruction, unsa may imong buhaton? Your own imagination. Your own counsel. So ang may tabuan na, i-mix nimo sa counsel sa Ginoo, ang imong own counsel, dili na siya mag-join together. Amo na, confusion. So kay, naglalis naman sa imong kaugalingon, ang imong kaugalingong counsel, ug ang counsel sa Ginoo, ang may tabuan na, puuhon to nimong counsel sa Ginoo. Labanan man nimo imong kaugalingon. Kaya ang counsel sa Ginoo, gibadlong ka, sakit. Ang imong own counsel, okay ra. Ari ko diri. Unya, nagpakitambag pa jud ka sa mga unbelieving nimo nga mga kaila, nagisakto gyud ko. Nga noon taon adto magkas kaaway mga tambag. Nasabtan nato mga igsoon. So kung na kay kalibog, the only person nga angay nimong duulan is your pastor. Pastor naglibog ko kung kinabuhi da. Unsa man nay mensahe ingon ana, oh di istorya ta. Ang problema lang mo istorya ka, niya sealed na ang imuhang utok. Yeah, just for the sake of letting people see nga nagpa-counsel ka kintahay. Mabasa man na sa Ginoo. Kay mailihan man to nato nga tinuod nagpa-counsel mga igsoon kay mubuhat man. Iya man buhaton. Pero tanawan ni mga tawhana. Gipadada nag magtutudlo. Pero dili mo maminaw, dili mo sanong.
Yung imong tawgon, di mo reply. Ang imong tawgon, di mo sunod. Pero mao na yung resulta. Wa magud sila ni dawat sa pulong sa Ginoo. Dili na mo dawat og badlong, unya wala na sila sa kamatuoran. In verse number 29, tanawag ko sa may tabo. Cut off thine hair, O Jerusalem, and cast it away. Usip sabot na. Humiliation, degrading sa kinabuhi. Sa ila magong panahon god, basta upawan ka, tangtangan kang buhok, mura ka o ka nag-degrade. Ingon ana. So, cut off thine hair, O Jerusalem, and cast it away, and take up a lamentation on high places, for the Lord hath rejected and forsaken the generation of His wrath. Mo na may tabo. Mapakauwawan ang imong kinabuhi, ang kinabuhi sa imong panimalay, ang kinabuhi sa imuhang kanang apil, damay man na, mga anak, magdawat sila mga kaigsunan sa kaulawan. Unsa ray imong sipyat, wa ka naminaw sa instruction. Wala ka ni sunod sa instruction sa Ginoo. So mo na nahitabo ani mga tawhanan ni kay wa man nila gi dawat ang ilang mga anak nilabaw pa sa ilaha. Di na gyud masampit. Di na mo dawat og koreksyon. So, pirti ka degrade ang ilahang generation. Now, hinumdumi niya, refusing God's call brings calamity. Mo-refuse gay ka sa tawag sa Ginoo, magdala nagkalamidad sa imong kinabuhi. According sa Proverbs chapter 1, verse number 24 to 26. The Bible says, because I have called, and ye refuse, hilas kay tanong, kung refuse tas Ginoo, siya ni tawag, I have stretched out my hand, and no man regarded. Walay nagpakabala. But ye have set at naught all my counsel, and would none of my reproof. Gibadlong ka, wadyo ka ni sunod. Ang instruction sa Ginoo, imong gi-reject. Unsay mahitabo? 26. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Mo biya ni mga higayon na nga manawag ta Ginoo. Lord, tabang. Ningon ang Ginoo, I will laugh at your calamity. Ningon ang Ginoo, I will mock when your fear cometh. Mo na may tabo. Muna kasagaran sa mga Kristohanon, dili gani mo sunod sa instruction sa man of God, di na sila kaduol sa man of God, mauwaw man sila. Mauwaw man. Kay nga naman, kay mo magkangawa ka ni tuman. Mo sinay may tabo nato sa Ginoo mga igsoon. Another one, they turn away and harden their hearts. Pag dili na nimo, naanan na ka ba nga disobedient na ang imo kasing-kasing, normal ang pag-turn away. Normal nga mugahi ang imong kasing-kasing. In Zechariah, doon na sa Malakay. Zechariah chapter 7, 11 to 12. Narawag ko sa inyo sa Bible. But they refused to hearken. Tinuyuan na jud. They refused to hearken and pulled away their shoulder. Di ba, kainsultuan na? Kanang i-reach out ka, unya, urag imong iwakli. They pulled away the shoulder and stopped their ears that they should not hear. Di ba? Usay, makakwanta nga, mo-reach out ka ba? Nya, iwakli ba? Nya, di na maminaw. That's a big insult. Mo na gibuhat sa mga tao sa Ginoo. Ni-reach out ang Ginoo, atong giwakli, atong gi-move ang atong shoulder, kaya di taganahan, i-comfort sa Ginoo. Verse 12, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the law, and the words which the Lord of hosts hath sent in His Spirit by the former prophets,
Therefore came a great wrath from the Lord of hosts, mga igsoon. Ang wrath sa Ginoo di man unta na moabot kung makaamgo ta og magrepent kita. Pero mauna siya ending, moabot na ganina, pasabot, gihukman ka na si Ginoo. Di man na hukman mga igsoon nga ang ilang kasing-kasing ilang nang gipagahi sama sa gahi kaayo nga bato. Adamant stone. Mo na nga iniglabay sa pulong sa Ginoo, gahi na kay kasing-kasing murag magdilaab mga igsoon sa kasuko. And the words which the Lord of hosts hath sent in his spirit by the former prophets, wala na, di nakasud. Mao na ang naitabo. Gitagaan sila, therefore. Therefore came a great wrath from the Lord of hosts. So ignoring God's voice brings destruction, pero listening brings life. Ikay pili. Nganong ignoring the voice of God, makadestroy man. Because you are going to trust sa imong kaugalingon. Unya, mo nag-distraction siya. Pero kung maminaw ka, you have a big chance nga maangko nimo imong kinabuhi. Because ang instruction sa Ginoo, mao gyud na siya sakto. Mao na, it brings life. Pero kung naminaw ka, unya, ni-disobey ka, wala mo gituman, o dili gyapon na siya. Mo nagi kuan diha. It can bring, it can give you life, but it may not as well kung dili nimo tumanon. Kay ang gipangayo ra lagi sa Ginoo again is your obedience. Dapat kita mga Kristohanon 100% mga kaigsunan, pwede nimo i-increase ang porsyento sa imuhang pagtuo nung ka nga imong i-decrease. Are you listening? Mayroon ka nga akong pagtuo 99.9%. Unsa ka safeguard? Nga sa dihang mogamit ka, nangatol man hinuon ko, ana pa may 0.1% good nga kay baw naka pag mo-multiply na ng germs, grabe kayo. So, pag ang imong sabo, 99.9% ra mga kaigsunan, dako pa kaya nag-chance nga makagiron ka. Kay, grabe mo-multiply ang germs. Muna nga ito pagtuo, akong pagtuo, 99.9%. Grabe mo tubo na ang doubt ni mo mga kaigsunan. Muna nga itong pagtuo yun, dapat ang pinaka-base is 100%. Kung maubos pa ka sa 100%, disobedient na ka. Rebellious na ka. Dili na ka naghimaya sa Ginoo. Wala, atong i-check ang atong pagtuo. Is it 100%? That's the minimum. How is your faith to His Word? How is your faith to God? Muna, mubase na sa imong obedience, ang imong pagtuo. Unya, ang atong kinabuhi, magbase sa atong pag-serve sa Ginoo, sa atong pagsunod niya ba? How we follow His Word, how we obey His Word, magdepende diha ang atong kinabuhi. Kay bugtian man sa Ginoo ang imong obedience as well as your disobedience. So mo na dili mo base ato gyud i-kuan ha, koreksyonan nato atong concept ba nga pagdagat kag kwarta blessed ka. Pagwa kay kwarta cursed ka. It's not money mga igsoon. Mo na daghan kay mga backslider nagpalayo sa Ginoo daghang kwarta. Abi nila okay ra. But it is not the measure of the amount of money that you have nga makayon ka, blessed ka. Unsa ang pagsukod ang tao nga blessed? It doesn't matter how much you have.
you are still joyful. Malipayon gyapon ka. Unya mahibong na lang ka. Kung dakag kwarta, ugway kwarta, mao ra magyapon ka una. Mao ra magyapon nga kalipay. Mao magyapon nga satisfaction. It is because ang message sa Ginoo nato, siya ang atong kalipay, dili ang butang aning kalibutan na mga igsoon. Joy is from the Lord, and the Lord is our joy. Dapat siya ang atong kalipay. Siya ang atong katagbawan. Mao na ayo jud mo pailad mga kaigsunan nga kung daghan kag kwarta, blessed ka. Susihay mo kasing-kasing. Kay kung gikan na sa yawa, the more money you have, the more problem you get. And the more sadness you accumulate. Kaya nga naman, laog man ka nga, daghang kag kwarta, laog. Pero kung blessed ka sa Ginoo, unya, qualified ka for material wealth, mas joyful ka, kaya nga naman, kalipay man nimo ang paghatag. Kalipay nimo ang pag-share. So imagine na, pila ka tao imong gitabangan, inguna na kadaghan ang imong source of joy. Pero kung gikan na siyawa ang imong kuptan mga kaigsunan, ana. Igabot simbahan problema kay nay giving. Tanang lugar kay nay giving. Mga tao doon nimo. Maglagot ka. Diba? So pili ta. O sa man nato ani. Shall we ignore the Word of God? Or we will listen to His Word? So, depende na mga kaigsunan. That is the obedience over sacrifice. So, I hope nga naatay nakatunan today. Naatay madala, bring home. Kay hilig biya kayo ta og kanang bring home. Hilig kayo ta og bring home sa atong kinabuhi mga igsoon. So mao na ni. Pangita unsa may imong i-bring home para inyong i-discuss dito sa inyong balay. Di kay ikaw man og simba ang inyong i-discuss dito problema. No? May nalang kay nakalusot padung simbahan. Nag-away mo ba padung simbahan? Nya pagkahuman pag-abot diri hunong sa ta. Pag-abot dito resume. Niresume man, dapat wala na. Diba, nakalimot tingalita nga ang Ginoo mo instruct lagi siya. So unsa may instruction sa mga anak, mga butanga. So mo na atong i-apply. So kung unsay nakatunan nato diri, inig-uli nato atong i-apply. Ngano man para naatay matudlo sa atong disciple. Kay kung makaagi sila anang problema ha, nga imong naagian, unya gitagaan kag wisdom sa Ginoo how to overcome the problem, maunay imong ikatudlo. Maunay gitudlo sa Ginoo sa discipleship. Teach them to observe whatsoever I have commanded you. Unya, diha gipramisan na kas Ginoo, if you do that, I will be with you always, even unto the end of the world. So dili tanan kuyugan sa Ginoo. Kato lamang nagbuhat, nag-obey sa iyang gisugo. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this morning. Thank you for giving us another opportunity na maka-apply mi, Lord, sa among kinabuhi. Aning lesson nga imong gihatag namo, Lord. I know that ang kalibutan karon pwede ka busy. Bisan nagyaka ra busy gyapon. Dili nimo mabasta-basta og bira ang mga katawhan tungod kay naa sa ilang utok nga busy sila. Bisan tuod wala sila gibuhat. Your people are so busy nga dili sila makapangalagad nimo. And we are asking forgiveness, Lord God, ana nga klase nga batasan. And please help us, Lord, to correct ourselves na among gyud i-intend ang among mga panahon, nga intentional gyud ang among pagpangalagad nimo, Lord. That we are going to sacrifice something sa among kinabuhi in order to accomplish your command
sa Great Commission na maka-disciple gyud ang matag usa o mga kalag nga madala namo sa imong tiilan nga magpabilin. Salamat kay Lord sa opportunity kay dili tanan natagaan ani apan kami naan mangyud mi sa imong simbahan. So thank you for giving us this privilege nga naa nami sa frontline. So please help us, Lord, na among tun-an gyud ang imong pulong kay mao nay guidance nimo para namo. And I pray that you will help us to be obedient kay bisan pa og maminaw mi apan wala mi pagtuman sa imong gisulti, wala gyapon siya kapuslanan. So please help us, dear God, nga ang disobedience among mapildi pinaagi sa imong pulong. And by your grace, help us to win. Thank you so much also, Lord, for the invitation this morning. I pray that you will bless each and every one as they come. And I pray that you will help them, dear God, nga maka-fellowship diha kanimo, Lord, sa altar as they kneel down before you this morning. Salamat kay Lord. This is for your glory. In Jesus' name, amen.